Magandang araw po mga ka-garden. Sa araw po na ito gagawa po ako ng sariling irrigation ng mga tanim, lalo na po doon sa mga lugar na malalayo sa bahay, na malayo sa tubig. Maganda po may sariling irrigation. Ito po ang gagamitin ko. Nilagyan ko po ito ng butas para po lalagyan ng tela. Ganito po yun. Dahil po ngayon tag-araw na, hindi na nag-uulan, yung pong mga tanim na gulay na malalayo sa bahay o malayo sa tubig, gagawa po natin ng sariling irrigation para po kahit na isang linggo tayong hindi magdilig o matagal tayong umalis ng bahay, palagi pong may tubig na nakukuha ang ating pong mga tanim. Halimbawa po katulad po ng talong, okra, kamatis, yung mga malalayo po sa bahay. Dito po kasi sa taniman ko ng gulay, tabing sapa pero tubig alat po ito kasi po tubig dagat po itong nakakaabot na tubig dito po sa aming sapa. Nagiging tabang lang po ito pag panahon ng tag-ulan at saka tagbaha. Ito po yun oh. Binutasan ko po ito dito para po lagyan ng tela. Ayan, dalawa po yung ginawa kong butas para kayong tanim may magkabilaan, tigisa po silang mitsa. Lalagyan po natin ng tela. Ito po binili ko po in-order ko po ito sa online, nylon rope. Sinukat ko lang po, kailangan po yung kanyang tali abot po sa ibaba. Para po pagka nilagyan po natin ng tubig, abot po sa ibaba. At ito po mga ka-garden, hindi po dapat ito lalagyan ng fertilizer. Lalo na po itong walang pintura, hindi po dapat ito lalagyan ng kahit na anong fertilizer. Kasi po pagka po nasikatan ng araw, lulumutin po yan. Magkakalumot po. Hindi po katulad ng tubig lang. Maglumot man siya hindi katulad nung may pataba, may fertilizer. Pagka po nasikatan ng araw yun lulumutin po. Ayan. Hanggang ibaba po siya, tapos ito po ang kanyang tubig, ang kanyang tali. Ang tubig po niya kailangan iabot na rin po sa butas na yan. Kapag po tayo mayroong mga tanim na gulay na malayo sa ating bahay, o halimbawa meron tayong kahit na bukid, may tanim tayong gulay sa bukid na kaya nating igiban o iniigiban lang natin pagka nagdidilig. Kung meron po kayong mga bote na ganito, kahit na 1.5 bawat isa, yun nga lang, ito ang kainaman lang po nitong malaki, dalawang halaman po ang masusuportahan po nito. Dalawang halaman yan. Yung pong 1.5 maaaring isa lang po yung bawat isang 1.5, isang tanim. Kung marami kayong 1.5, mamimili kayo sa junk shop, sako-sako, titiyagain po. Kung marami pong tanim na malayo po sa bahay, kahit po kasagsagan ng tag-init, basta po meron tubig, napakaganda po ng halaman. Okay po, lalagyan na po natin ng tubig. Yung pong iba mga ka-garden, nagawa ko na. Ito lang pong last. Ito pong last ang aking ide-demo para po hindi masyadong mahaba ang video. Talaga pong tinapos ko na muna yung iba. At itong last, pinaka-last na ito ang aking ide-demo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, kasi baka po merong iba na nakapanood na ng ganito, tapos kanya-kanya na lang po ng diskarte kung paano gagawain. Ang tawag po kasi sa ganito ang alam ko siponing Kailangan mataas yung supply, mas mababa yung susuplayan para patuloy na bumababa yung tubig. Pupunuin lang po natin yan. Ito po kasi ginagawa ko lamang pagka tag-araw. Pagka po tag-ulan, nililigpit ko na po ito at akin pong itinatabi.
Kaya nakakapagtanim po ako sa malayong lugar. Kung magdilig po ako, kung pupunuin ko yan, kahit po 1 linggo umaabot po yan. Patak-patak lang naman po kasi na para sa pong dextrose. Patak-patak po siya. Ang laman po nito 7 liters. Dahil hindi puno, pagpalagay na 6 liters. Kaya matagal pong inaabot. Sagad po sa araw ang tanim, tapos nasusuplayan po ng tubig. Kaya napakalakas pong gumanda ng halaman. Ayan, ganyan lang po ang level niyan. Yan, last lang po ito para hindi gaanong napakahaba ng video. Kaya yan ang aking ginawa na yung last ang aking ide-demo. Ayan, umabot po ng 6.5 liters ang nailagay po natin. Ito lang po kasi nag-iisa. Dahil po siya nag-iisa, kaya isa lang po yung tela na aking inilagay. At yung isa dito, namatay po ng baha Lahat lang po ng natirang matibay, yun lang po ang ating pagagandahin uli. Ayan nagkulang na po ito sa tubig. Bagamat meron siyang bunga, talaga po nagkulang na sa tubig dahil matagal po tayong nawala, matagal po tayong umalis. Pagbalik po natin, ganyan na po, tuyong-tuyo po siya. Dry na dry. Kaya gagawin po uli natin itong ating self-irrigation. Ayan, ipapakita ko na po yung mga iba. Katulad po nito. Ayan po, patak-patak lang po siya. At yan naman po basang-basa na pong ilalim po niyan. Pumapatak-patak lang po siya na parang dextrose. Pagka po marami pang tubig, mabilis po ang patak. Pero umaabot po yan hanggang dito. Pagka po siguro hanggang dito hindi na po pumapatak, papalitan na. Madami po yan mga kagarden na nakaligtas sa baha. Kaya ngayon kailangan na po nating suportahan ng tubig. Yung pong iba kasi wala pong pintura Yung iba may pintura. Ayan, pumapatak po siya. Ayan po, ilang piraso po yung nabuhay. Ito po, napatay po ng baha ito. Kaya ayan, tutuloy po yung kanyang bagong supling na yan. Tutuloy po yan dahil nga po sa palagi na po makaka sip-sip ng tubig dahil po sa kanyang bote na puno. Para po siyang tangke na may tubig. Tapos yung puntela na yan ang papatak-patak. Nylon rope ang nakita ko pong pangalan yan sa akin pong pinag-orderan. Ayan po. Ito pong malaki na to, 10 liters po yan. Pagpalagay ng kulang, 9 liters. Kaya ubos po yung isang timba. Ayan, ayan po yan. Gaganda na po itong aking mga talong na yan. At yung pong ating bagong ginawa, ito po yung ating ginawa. Patak-patak na po yan. Ayan, pumapatak na. Hindi na po mawawala ng supply ng tubig yung mga talong po na yan. Okay po mga kagarden, ito po ang ating self irrigation. Mga bote-bote lang po na malaki. Kayo na din po ang bahalang dumiskarte kung ano pa po yung gusto nyong gawin. Kung gusto nyo po na 4 ang tanim, gagawin nyo po na 4 ang butas. Na dito nyo po sa taas bubutasan para po maraming tubig na laman. Kasi po pagka ang tubig dito lang, ang butas dito hanggang dyan lang po tubig.
Kaya po dito may butas para po hanggang dito yung supply ng tubig. Kung 4 po ang inyong tanim, ilalagay nyo siya sa gitna, 4 ang butas, masusuplayan po niya yung 4 na tanim. Kung 1 feet ang pagitan, 4, 1 feet square, sa gitna po yung bote, 4 po ang butas, ayos na ayos po. Okay po mga kagarden, dyan lang po ang aking itinuro. Sana po sa mga hindi pa po nakakaalam, ngayon po malalaman na po natin na ganyan po ang self-irrigation. Kung meron pong self-watering, iyan naman po self-irrigation. Lagay lang po ng lagay ng tubig kada 1 linggo, lagay. Hindi po mamamatay ang ating tanim kahit na po malayo po sa bahay. Ito po kasi mga tubig na to, tubig alat po yan dahil nanggagaling po yan sa dagat. Napakaalat po. Kaya po namamatay yung tanim pagka nakasipsip ng alat. Okay po. Thank you very much.